Hello, welcome sa channel. This moment, we will do how to create electrical lighting plan. So, kung anong gumawa ng plano about sa lighting. So, this is our perspective. This is two-story with roof deck and then meron siyang terrace. And then we have floor plan for the ground floor, and then second floor, then roof deck. So for ground floor, meron tayong store, tambayan sa labas, future bedroom, living area, dining, laundry, we have kitchen, we have CR. For second floor, we have terrace, bedroom 2, bedroom 1, bedroom 3, we have hallway, then dress dryer, CR. And then for the roof deck, we have open area for improvements, and then CR. So itong plano na to is gagawa natin ng lighting layout. And then before that, meron tayong legend. So if we have pag merong ceiling, lalagyan natin ng pin light, 16 watts. And then, pag walang ceiling, so, lagyan natin ng downlight. And then, meron tayong emergency lamp, chandelier, we have wall lamp, we have cove light, we have switch, 1 gang, and then 2 gang, and then we have 3 gang. We have 3-way switch, and we have circuit home run. So ganito ang gagawin natin. So this electrical legend, ito yung ating basis para gumawa ng plano. So I have here, so ngayon let's assign lighting layout. So mag-assign tayo ng ilaw ngayon. So ito na, I have here store, may dalawa siyang pin light. Future bedroom, I have 2 lamps. And then how about sa laundry area? So yung laundry area natin is walang ceiling. So therefore, lalagyan natin siya ng downlight. Ito yung ating downlight. Can we have dito isa, 1. For the main entry, siguro isa. And then, sa gitna, dito. I-off natin muna yung OSNAP. And then, dito siguro, lagyan natin ng isa. We have 1. And then, dito isa. Actually, this is only assumption na mag-assign tayo ng ilaw. So it's our assumption only. And then for our CR, so meron siyang ceiling, lalagyan natin siya ng pin light. 1. For main entry, so for main entry, wala siyang ilaw, wala siyang ceiling. So lalagyan natin ng downlight. We have 1, siguro isa. Then, andin sa bago pumasok ng bahay. So, this one. And then, for the dining area, sa living area, is meron tayo ceiling. Therefore, lalagyan natin siya ng pin light. For dining area, so dito siguro. For living area, for living entry, lagyan natin ng isang 1, 2, and then here for the TV, siguro dito lagyan natin ng isa, yun. And then for dining area, so sige, sa gilid lagyan natin ng isa, off or mas okay pag lagyan ng chandelier. Sige, lagyan natin isang chandelier sa dining area. We have 1.
And then for the living area din, lagyan natin ng isang chandelier. So dapat sa gilid niyang dining. So sasamahan natin ng mga pin light para mas maganda tingnan. So paano? Ganito lang para mas maliwanag siya. I have here 1, 2. Paano ba? So yun lang, tama na yan. Sige, itong pin light, igitnan lang natin siya dito. Oops, okay. And then for the kitchen, lalagyan din natin siya ng pin light. So sa kitchen dapat mas maliwanag dahil ito yung part na nagtuluto tayo. Sige, lagyan natin ng isa dito. Tulutuan. You have 1, you have 2, and then here 3, at saka sa gitna. Ayan. So ayun na, nakomplito na natin yung or ops, may kulang pa. For the kitchen, lagyan natin siya ng fog light para mas maganda tignan. So dito sa ito guys, kitchen, you have 1, then and then for the left side, sige, lagyan din natin siya. Let's copy this and then i-rotate lang natin. Yan. Dali lang. Oops. Ito yung ating cog light. And then, yan lang. So, and then sa labas, sa tambayan, dapat meron din siyang wall na para mas maganda tingnan. I-rotate lang natin. Oops, ito na. Lagyan sa gilid. Ayan. And then, kulang pa ng isa, siguro dito rin na side. Lagyan din natin ng isa. And then, i-rotate lang natin. Oops. Ayun. Meron na tayong wall lamp. And then for the second floor, lagyan din natin ng lighting. So we have your bedroom, so siguro lagyan natin ng isang ilaw lang. Maliit lang naman siya masyado. And then for the second one, isang ilaw lang. And then for the hallway, so meron siyang ceiling kahit tatlong ilaw ilagay natin. 1, 2, and then 3. So that's it. And for that bedroom 3, so masyado siyang malaki. Siguro kahit 5 pin light. I-balance lang natin. 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay? For the CR, siguro isa lang. For the dress dryer, kahit 3. We have 1 and then 2. So, mabilis lang. And then for the terrace, so wala siyang ceiling. Nakaano siya, trellis. So, kahit downlight na lang ilagay natin. We have 1, we have 2. So, that's it. And then for the roof deck, so actually hindi siya tambayan lang siya for future improvement. So mag-assume lang tayo na lalagyan lang natin ng downlight. So kahit siguro itong part lang na to, downlight lang yan. 1, 2. So and then siguro lagyan din natin ng 4 na ilaw. We have here
Yan. And then, for the CR, siguro isang ilaw din. So, mabilis lang. Tapos na tayo mag-assign ng mga lamp. So, ganito siya. Meron tayong cove light, pin light, chandelier. So, may kulang pa ba? O, sige, lagyan natin ng emergency light. Emergency lamp. In case na pag walang kuryente, di siya mawala ng ilaw. So, sa store, importante to. Lagyan natin ng isa. For the dining, sige, for the dining area, lagyan din natin ng isa rito. And then for tsaka sa main entry, importante ito dito, lagyan natin ng isa. And then we have here, so sa living area, lagyan natin ng isa. Para pag mawala ng liwanag or mag-off yung kuryente, so meron pa siyang emergency supply. And then for the second floor, siguro lagyan natin is yung hallway lang. Dito isa. And then for the roof deck, siguro isa lang dito sa front. Yan. Okay? So, kompleto na tayo. We do for now is lalagyan na natin ng lighting layout. So, mag-wiring na tayo. Ito yung mas challenging. So, paano ba? Okay? Ganito lang. This ground floor, masyado siyang maraming ilaw. We can divide it into 2 circuits. So, itong sa bottom part, itong sa front, lagyan natin ng isang circuit ito, and then sa likod ng kitchen saka sa laundry is isang circuit. So sige, i-wiring na natin. Ibalik natin yung hose na para yung alignment is perpendicular. Okay, so we have here, and then ito i-connect natin itong dalawa together with this wall lamp, and then itong sa bedroom i-connect natin siya. We have here, and then itong sa main entry na ilaw itap natin dito na side. Then itap natin siya sa ilaw ng stock room. Okay, ilapit lang natin siya. Ayan. And then for stock room, para masupplyan yung store, itap din natin dito. And then we have this sa living area. Then itap din natin siya sa future bedroom because siya kasama pa rin ang ating circuit. And then we have here pin light, itap natin siya dito sa main entry na ilaw. And then ano pang wala? Okay, meron pa itong ating chandelier. So si chandelier, itap din natin siya sa pin light na to. I-curve lang natin para mas ma-visualize ng maayos. Oops, dito na yan. And then we have itong sa living area ng chandelier, itap din natin dito sa pin light na to. And then meron pa tayong emergency light, itap din natin siya sa ilaw na to. And then sa likod niyan is merong wall lamp, itap din natin siya para may supply. Okay, so mabilis na ba?
Or para mas makatipid ng wire, itong emergency light dito na lang natin itap sa main door entry. Okay, so let's use fillet para mawala yung mga perpendicular. Gawin natin siyang cork. Okay, yung radius niya, let we say lagyan natin ng 50. Kasya na ba yung 50? Oops, masyadong malaki daw. Yung 5. Oops, ayaw pa din. Or just 1. $2 pa rin. Kahit 10. Ayun, yan na. So, 0.10 lang pala. Okay, mabilis lang. Then, we have here. Ayan. So, therefore, ito yung ating circuit number 1. So, ito yung ating home run. So, yung ating funnel word is malapit sa may entrance. Dapat doon lang tayo mag home run. So, iikot natin siya. Ito yung ating circuit number 1. Okay, madali lang. So, dapat lang kabisado natin yung AutoCAD. Okay, ito yung ating circuit 1. So, yung may iwan dito na ilaw is yun na yung kasama niya sa circuits number 2. So, ano yung mga yon? Ito, yung natira. Sige, let's connect muna bago natin lagyan ng circuit home run. Okay. And then, we have here. And then itong sa CR, itap na natin sa laundry na ilaw. And then itong ating kitchen, sama-sama lang sila. So, and then meron pa ito. We have here. Then itong downlight na to, itap lang natin dun sa may laundry area. And then, sige, try natin to. We have here. Ayan. So, ano pang kulang is hindi pa na kompleto. Ito dito na side, itap din natin siya rito. CR na ilaw. And then meron pang isa ito. So dito na siya itap sa kitchen. And then we have here again chandelier. So dyan siya natin itap sa pin light malapit sa kanya. And then together with this emergency light. Okay, dyan siya itap. Then, kulang pa is itong ating cove light. So, saan natin siya itap? So, itong cove light na to, ito kung mag-start, pwede mong itap sa ilaw na to, pin light, dyan sa malapit. And then, together with this one, dito lang siya itap. Okay? So, and then, paano siya maging malinis tingnan? Pili ulit tayo. Oops, and then sa divider side. And then for CR. Okay, mabilis lang. And then ito yung ating home run number 2.
ito yung pumunta ng funnel word number 2. So, lagyan natin siya ng tagging number 2. So, ito yun. Okay? And then, yung direction niya, dapat ituturo niya yung funnel word. Paano ba, sir? Yan lang. Ikot mo lang. 1, 2. So, we're done on the ground floor. So, let's proceed na naman for the second floor. Okay? For the second floor, maliit lang naman siya. Pwede natin siyang gawin na lang isang circuito. So, tap natin muna ng mga ilaw lahat. And then we have here the T-rays. Actually, pag ganitong ilaw is kaya naman ng capacity ng ating circuit breaker because yung i-assign natin is 20 ampere. Mataas masyado yung rating na, kaya ganitong karaming ilaw is kaya niya pang masuplayan without overloading. Okay, we're done on dress dryer. Let's proceed to the bedroom 3. Itap din natin tong bedroom 3. Then we have here itong isa. Oops. And then for this one, kahit dyan ka na magtap sa bedroom, pwede na siya. And then for this part, dito mo na siya itap sa gilid. And then dito na lang din. Yan. And then for this bedroom 2, yan, okay. Dito natin itap. Or, mayroon pa tayong isang emergency lamp. So, itap din natin siya para may supply. Okay. So, para maganda tingnan yung circuito is ipilit natin yung mga part na naka 90 degrees. Ang command is filling, so just type if I and then mag-assign ka ng radius. So ito yung ating circuit number 3. So saan siya malapit mag-home run? Malapit sa panel board. So ito, dyan tayo mag-home run. So this will be panel board number 3. Dyan siya mag-tap na panel board. And then for the roof dig, actually, maliit lang naman siya. Isang circuito na lang din para mas makatipid na. Yung ibang breaker is i-allot natin sa ibang loads like outlet, if you have aircon, washing machine, if you have ref, oven, even meron kayong rice cooker, doon nyo lang itap. Okay, mabilis lang tayo nito sa third floor, hindi mas maliit lang naman. Again, para malinis tingnan, i-fili ulit natin. Maka-fili pa tayo. Oops, parang hindi na, sir. Oops, dito lang tayo. Ayan. And then we have here sa emergency light. Okay, so and then yung home run natin is ilagay natin siya sa mas malapit sa panel board. So, saan ba yan? Sir, dito lang. Then, ito yung pinakamalapit. So, then siya mag-home run na mas malapit. This will be our funnel word number 4. Okay, so we're done on assignment of lamps. So, mabilis lang. We have 4 circuits. We have 1, we have 2, 3, and then 4. So, again, for now, we do naman is lagyan na naman natin siya ulit ng switch. Sir, para saan yung switch? Para kung saan lang yung part na patayin mo at saka saan lang yung part na paganahin mo. Okay? Can we get the symbol? This one. This is our switch. And then we can assign this dito ilagay. Sir, bakit dito na dito ilagay? Because if pagbukas mo ng pintuan, dapat di ka maharangan. So
So dito yung part na yung door natin is hindi siya makasagapan. So dyan yung ating switch, and then these two lamps, can we assign this as let me see 1, or let me see, we can have this an alphabet. Okay, we have A, and then for the second lamp, can we see this is B. So dalawang ilaw siya, and then our aim is hindi natin siya pwedeng pagsabayin. So therefore ang switch na ilalagay natin is tugang na ilaw, tugang na switch. Again, this is 2S, A, and B. So that's it. Ganyan lang siya. Ibig sabihin si A is yun lang yung this A is pag on mo ng isang switch, yung ilaw yung gagana, and then for i-turn mo yung B, so B lang yung gagana. Okay, and then we have here ano pang kulang. Okay, itong sa stock room, isang switch lang to ilagay natin. So pagbukas natin ng pinto, dito siya, dito natin ilagay. And then can we assign this as, kahit sabihin natin C, alphabet C. So it means that isang switch lang siya, isang lamp lang. Can we have this one gang lang, and then subscript of C. So ito na, madali lang siya. That's for stock room. And then meron pa tayo sa N3. So can we have this as D, E, B, C, T. Alphabet tayo. We have here D. Itong tatlo is, kahit sabihin natin kahit itugang lang natin siya. Okay. Or we have here 3 na lang. We have D, we have here E, we have here E, and then can we see this is F. So ang switch natin ito is 3 gang. So saan natin siya ilagay? Pagpasok mo ng pinto, so dapat dito lang. Pagpasok mo dito, itong part na to, pagpasok mo dyan, so dapat yung switch mo is dito rin, sa gilid na to. So dito ilagay para hindi sagabal. So ang switch natin is we have 3S, D, E, and then F. So 3 gang siya. Yan pag-assign na yan. Sabihin na yan, sa switch na yan, yung i-control niyang ilaw is itong tambayan, itong free in 3, at saka itong si main and 3. Okay, that's it. And then puntahan muna natin tong bedroom. So ang bedroom natin is dalawang ilaw lang. Our last letter is F, so dito rin tayo. Can we have this as F, G, and then this is H. So tugang ulit siya. And then saan ba natin ilagay? Actually dito lang yung pintuan natin. This is for future bedroom. Kahit dito lang muna siya ilagay. Again, tugang siya. We have here it's and G. So this is 2S. We have here it's at saka G. Okay, madali lang. And then for the laundry area, ilang ilaw. Meron tayong 1, 2, 3, 4 ops. Itong ilaw na to, dapat dito lang siya palang mag-tap sa loob ng laundry para din na masyadong lumayo. Diyan lang siya. Okay. So our last alphabet is H. Can we have this is H, I. Can we have this is I, and then we have here I, and then this is J.
So therefore, meron tayong tugang na naman. I at saka si J. So dito ulit ilagay natin para di siya makaharang. Okay, so we have here 2S, I, and then G as in jar. Okay, so itong sa living area at saka sa dining, pwede siyang mamaya na because malaki yung area niya. And then for the CR, saan natin yung CR? Actually, yung CR is only one lamp. Can we have this as? Can we see this is key? And then for sure, sa ilaw lang. Can we have this as one gang lang? Let's flip this switch. Dito natin ilagay because di siya makaharang. Hindi siya sa gabal. This is 1S key. Okay, that's it. 1S key. So and then we're done on this inside rooms. Next is the kitchen. Our last letter is key. Can we assume this is key? This is L, and then this is L again. This is L. This one is N. This is M. And then this two cove light, we can assume that this is N. So sabay-sabay silang mag-on. And then sa likod ulit we have N. So therefore, ang lamp na yan is tatlong alphabet L and N. So therefore, yung switch niya is 3 gang. So dito natin ilagay, pasok pa lang ng kitchen para madali mo lang mahanap. So this is 3S, L, we have M, we have N. Okay, ganun lang yan. Okay, actually we're done already for this ground floor for the assignment of switch. We do for now is puntahan naman natin yung second floor, paano ulit mag-assign ng switch. Okay, again, ang ating last alphabet is L, M, N, we have here O. Okay, this is O. And then yung ating terrace is actually dalawang ilaw lang siya. Pwede rin pag wala siyang tao, pwedeng isa lang muna yung papaganahin natin. Can we have this as, can we assign this as tugang lang? We have O. Can we say this is off prime? So ang switch natin is tugang. We have O and then O prime. Ayan. Because nagtipid na tayo sa alphabet, malapit nang maubos. O, and then we have here, this will be P. So isang ilaw lang siya, then we have this isa lang din siyang switch. So mabilis lang mag-design ng electrical as long as familiar ka na sa technique. This one is P. Mahirap lang siya if hindi sa'yo bagay yung, I mean, hindi mo kabisado. And then for the bedroom too, isang ilaw lang din. Can we see this is P prime? So therefore, i-copy natin siya. This is again your P prime. And then for the third bedroom, P, can we assume this is Q? And then this is Q. This is R. Or can I have this is
bandang R, and then this 2 at the sa gilid. Can we see this is S? So Q, R, S. So therefore, ang switch natin na ilagay is 3 gun. So dapat pagpasok mo, malagay mo na kagad. I mean, before mo pagpasok, mag-switch ka na ng ilaw. So saan ko siya ilagay? Kahit dito banda. Or kahit din dito pwede. So it's up to you. Kung saan ka komportable. So 3S. We have here Q, R, and then S. Q, R, S. And then for the wrist dryer, actually tatlo lang naman siya. Q, R, S, this is T, and then this is T. Can I say this is U? Is T, U, V. U na lang siya because para hindi siya magsabay-sabay, makatipid pa tayo ng kuryente. Pagpasok mo dito yung ating dulo ng pintuan, can we see this is 2S, T, and U. Okay, and then for the CR, U, then we see this is V, is T, U, V. Okay, sir, pwede ko rin bang gamitin yung mga number? Okay, pwede rin naman yung number. So for the third circuit, for the third floor, can we use the number? This 1S, we have here V. Okay, okay, may kulang pa ba tayo? Wala pa tong whole V. Is T, U, V, is W. Okay, can we assume that this is all I mean, sabay-sabay silang mag-iilaw. Okay, yung switch niya pagpasok, paakyat mo ng pintuan is dapat madali mo lang siyang makita. So therefore, I can place it on this side kasi may wall pa naman dyan, may wall pa naman siya dyan. Can I see this is 1SW. So that's it. I mean, sabay-sabay silang mag-iilaw. Okay, we're done on the second floor. We'll go on the third floor. As I say, sir, pwede ba yung number? Okay, pwede yung number. Can we see this is 1? We have this 1. This is 2. And then this is 2. For the bottom, can we see this is 3? And then for this one, can we see this is 3? Okay. And then for the CR, can we see that this is 4? Okay, for the CR is only 1 lamp. So lagyan lang natin siya ng isang switch. And then can we see this is 1S4. Okay. And then for this open area, so 3 circuit, kahit dito lang natin ilagay sa ops, meron pala itong ano dito, terrace siya, di mo pwedeng lagyan sa nakaharang. So doon mo siya ilagay sa loob. Actually, meron pa to rito partition. Itong part na to, may partition siya dito. Kahit dyan lang natin siya ilagay. May partition siya dyan, and then this will be the opening. Kahit dito lang siya banda. Okay, so this is 3S. We have 1, 2, 3. That's it. 3S, 1, 2, 3. Okay. Our concern na naman is, how about for the stairs? Because kung minsan, tinatamad na tayong bumaba. Okay, can we have this
This part is meron pa tayong pin light. Ito yung ano niya. Ilaw ng ating stairs. Can we assign this is X? So, bago ka umakyat ng pintuan is dapat may switch ka na or may ilaw na. So, kahit dito lang sa before ka mag-step. This is 1 is X. And then, pag akyat mo ng second floor, dito ka na umakyat ulit. So, dapat di ka na bumaba para patayin mo ulit. What we need to do is, let's convert this to 3-way switch. S3W. That is the symbol. 3-way siya na switch. Ang ilaw niya kino-control is yung X lang. Okay, and then pagdating niya sa taas, pagdating mo ng second floor, itong W na naman yung pailawin mo para may mailaw ka sa hallway. So therefore, gusto mo na ulit patayin yung switch sa ground floor, sa stairs. So what we need to do is, meron siya ulit 3-way na para dun sa switch na yon. Okay, at ito na siya. So this will be 3-way X, and then this is for sa hallway mo. Okay? Let's review. Pag-enter mo ng stairs, akyat ka, yan. Mailaw ka na, on mo na to. So pag sa taas ka na, gusto mong patayin, dito mo na siya patayin sa X. Ito is 3WX. So off na. And then pag umakyat ka na naman ng terrace, pagpasok mo is pailawan mo to, and then paakyat mo, dapat di ka na bumaba para patayin yung ilaw. So what you need to do is, itong tugang na switch na to, i-convert natin siya ulit sa 3-way. So this is S3W we have O5 or tugang na 3-way switch. Yun yung term niya, tugang na 3-way switch. So ito na yun. And then akyat mo lang taas, step ka na. So dito ka na ulit, naka-enter ka na sa part na to, pumasok. And then para di ka na bumaba, gusto mong patayin mo na lang dito sa roof deck. I-off mo na lang yung actually yung term is i-off, huwag lang yung patayin, off lang. So this will be yung switch na magti-3 ka. So ito yung sa 3S mo na yan, dito na yan. And then yung sa 3 kang mo is this. And then sa 3-way is this. Okay, let's review again. Pagpasok mo ng pintuan, pupunta ka ng roof deck. Ito na yan. So i-on mo siya. Itong 2-3 switch. O at saka offline. And then akyat ka na sa taas. After that, pagpunta mo ng taas, so dito ka na, naka-enter ka na, naka-landing ka na sa roof deck. So di ka na pwedeng bumaba para patayin ulit. So what you need to do is just to turn off this switch to S3 O prime. So that's it. Ganun yung pagbumawa ng 3-way switch. Di ka na pwedeng bumaba. So it's dual purpose. Pwede ka makatipid ng kuryente. Otherwise, pwede rin convenient ka because di ka na mahahassle. Since itong ilaw sa stairs ay it's only additional, pwede siyang itap lang sa nearest na circuit. So sa circuit 1 siya na belong. Okay, together with this
emergency light. Yan sa itap sa pin light na yan. And then we have here itong isang emergency light dyan sa magtap sa nearest. Okay, let's review if meron pa tayong na-miss na mga circuits. I mean, na-miss na mga fixtures na wala pa siyang circuit. Let's review. Okay, it's almost complete. So, very good. So, again, for this time, natapos na tayo sa part ng lighting layout. So, again, ito yung ating perspective. We have 2 floor plus roof deck. Yung ground floor is yung living area, kitchen. For the second floor, it's almost bedroom and terrace. For the roof deck, you have a deck para doon ka magtambay or magpahangin sa taas. Nandito yung ating lighting layout. So, madali lang siya, mabilis mo lang siyang kabisaduhin because it's common lang. You need to familiarize anong ilaw ang gagamitin, saan ka pwedeng mag-switch, anong type ng switch, and then yung application. So okay, we are now done with this lighting layout plan. So for the next video, power layout naman tayo. Paano yung mga outlets, aircon, at how about the ref. So that's it. And then about load schedule, paano gumawa. So that's that will be our next video. So sana ngayon may natutunan kayo sa part na to. So thank you for watching and please subscribe. Salamat po.